Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Tatlong kadeteng sospek sa hazing sa PNPA, kinasuhan na, task force na mag-iimbestiga, binuo. Yan ang MBC TV Network News, ni Edniel Parosa. Nasampahan na ng kaso ang tatlong kadeteng inaresto dahil sa umano'y pangmamaltrato sa kanilang underclassmen sa loob mismo ng Philippine National Police Academy. Ayon sa pamunuan ng PNPA, nasa kustudiya ang mga ito ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at naharap din sa hiwalay na administrative proceedings maliban sa kasong kriminal. Sa hiwalay na pahayag day umaga, sinabi ng National Police Commission na bumuna ito ng task force upang maimbestiga ng insidente. Kinumpirma sa DZRH News na isang source mula PNP ang ulat na nagkukwento kung paano umano pinarusahan ng tatlong third-class cadet ang higit sa 20 plebo noong Biyernes Santo gamit ang pagpahid ng kemikal sa katawan. Makikita pa sa mga larawang nakuha ng DZRH ang mga lapdos at sugat na tinamo ng mga biktima sa kanilang likuran. Git ng NAPOLCOM, bukod sa tatlong suspect ay hindi ligtas sa pagisiyasat ang mga may indirect participation sa nangyari at ang otoridad na dapat sanay mag-iimplementa ng disiplina at poprotekta sa mga nasa loob ng barracks. Bilang bahagi ng procedure, inalis na rin ang Tactical Officer of the Day noong araw na dadiskubre ang umano'y hazing. Bukod dito, lumalabas sa initial na report na may 7 pang jam dose ay hinihinalang sangkot sa nasabing hazing. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posibleng rollback sa presyo ng langis, hinihintay pa ang final na datos. May indikasyon ng posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng langis batay sa 4 na araw ng trading ngayong linggo. Ito ang ipinahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Gayunman, nilinaw ng kalihim ang 5 araw ang batayan ng opisyal na computation, kaya hinihintay pa ang market closing kagabi, bago maglabas ng pinal na anunsyo. Ayon kay Garin, kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend, maaaring magkaroon ng bawas presyo, ngunit posibleng magbago pa ito kung may pagtaas sa presyo sa huling araw ng trading. Dagdag pa niya, iaanunsyo ang opisyal na adjustment ngayong araw, upang maiwasan ang spekulasyon. Umaasa rin ang DOE na ang posibleng rollback, kasama ang subsidiya mula sa LTFRB, ay makatutulong lalo na sa sektor ng pampublikong transportasyon. Aminado si Garin na inaasahan din niya ang rollback na maaaring maging unang magandang balita, matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 2 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.